May tanong sa akin, Good PM po, Boss Ray. May tanong po sana ako. Totoo po ba itong text ng isang ola? Wala na po akong natanggap na kahit anong subpoena o mga tao ng taga-barangay para ipaalam sa akin. Maraming salamat po sa pagtugon. Good day. You are hereby formally invited to attend the second hearing concerning your outstanding debt with our company. The hearing is scheduled for March 13, 2025, Thursday at 3 p.m. at your barangay hall. Kindly bring 2 valid IDs and a contact reference for proper documentation purposes. We respectfully request your cooperation in attending this hearing to avoid the necessity of a visit to your residence by barangay officials. We appreciate your prompt attention to this matter and ask that you arrive on time. Thank you very much. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang ating mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman po sila. Nakita niyo ho yung ola na mismo ang nagpapadala ho ng imbitasyon. Si Raulo talaga. Okay, malalaman nyo na wala akong kaalam-alam talaga sa sa batas and even sa process po ng barangay. Mamaya ho di-discuss natin kung paano yung tamang process at bulaanan natin yung mga pinagsasabi dito sa sa mensahe na to. Nakita nyo? Walang kasense po yung pinagsasabi. Gahanap pa ng ng contact reference Si Raulo talaga. Sige, sagutin natin itong kagaguhan nitong mga to. Okay, sabi niyo wala kayo natanggap ng subpoena o wala man lang nagpaalam sa inyong taga-barangay. Okay, which is tama. Dapat to kasi ang subpoena or yung yung imbitasyon, dapat to yan galing sa barangay. Kung pinapayagan pa, hindi na ho pinapayagan yan. Di ba meron ng Supreme Court Administrative Circular, yung 14-93, na pagkayan a juridical entity or isang organisasyon, hindi na ho sila tatanggapin pa sa barangay. Okay, kasi po yung mga juridical entity o yung mga malalaking kumpanya na yan, may kakayanan po yan magdemanda. So kaya hindi na ho sila ini-entertain sa barangay. Ang ini-entertain na lang po sa barangay is yung mga constituent po nila. Okay? Na nasasakop po na isang munisipalidad at ng isang city. Yun po, Pero mamaya i-explain pa rin po natin kung paano yung proseso. Kasi papabulaanan ho natin yung katarantaduhan na sinasabi niya dito. Mga loko-loko talaga di ba? Ito po, sabi, you are hereby formally invited to attend the second hearing. Walang second hearing na kagad. Di ba? Masyado naman yata magaling tong mga to, second hearing. Okay. Tapos, dahil daw sa outstanding debt nyo sa kumpanya nila, yung hearing daw po is sa Thursday, alas 3 ng hapon sa barangay hall. Okay. Ito po. Dito ako natawa Kindly bring 2 valid IDs and a contact reference for proper documentation purposes. Gago. Ba't kailangan mo na? Okay, ganito lang mo yan. For example po, pagpalagay na natin, pagbibigyan natin. Okay? Meron kayong hearing sa barangay. Okay. Bakit kailangan magdala ng ID tsaka ng contact reference ng kliyente? 'Di ba? Kasi kung kayo, 'di ba? Kayo ang kayong maghahable, 'di ba? Dapat may dala kayong prueba. Yung proof na yung tao na inyong hinahabla sa barangay sa yon. Bakit kailangan magdala ng ID niyan? Sige nga. Hindi siya dapat magpatunay nun, kayo. Mga gago kayo. Tsaka bakit kailangan ng contact reference? Sige nga, ano kinalaman nun?
Inabala nyo na nga ng inabala dun sa ano, sa utang na hindi niya naman ano eh. Diba, walang kinalaman. Tapos magsasama pa, ano ka ba? Sira ulo ka? Mariusip po. Contact reference po yan. Okay, ang contact reference po, no, ang papel niyan dun sa utang is magtatanong lang kayo. No? Kung mayroon talagang kakayanan yan magbayad, reference ka eh. Para lang sa resume yan, di ba? Character reference. Oh. Di ba ano ginagawa ng mga HR? Tinatawagan yung contact, yung ano, character reference at nagtatanong-tanong tungkol dun sa aplikante. Ganun lang din ho yan. Yun lang ho ang papel ng ano, contact reference. Gago kayo talaga. Pero yung dami yung ibang tao na wala na makinalaman doon sa utang. Paano mag-concentrate kayo doon sa ano, sa nanghiram sa inyo? At saka ayusin nyo kasi pakikipag-usap. Tsaka yung mga ginagawa nyo panit, tama ba yan? Mariusip. O nakita nyo, pinatutunayan ko sa inyo ha. Puro kabubuhan ang alam nito. Tapos ito pa. We respectfully request your cooperation in attending this hearing to avoid the necessity for visit to your residence by barangay officials. O, ito lang po yan. Mahahalata mong hindi pa nakapagpabarangay o hindi pa nabarangay itong mga bugok na to. Sige. Pagkahuyan, merong ano, naghabla sa barangay. Padadalan po ng sampi na yan o ng notice na kung kailan, saan, anong oras. Okay? Ngayon po, pagka yung dumating yung araw na yon, okay, at nag-hearing, hindi umattend, hindi pupuntahan ng barangay yun doon, bugok. O ano? Diba? Paano sinasabi mo pupuntahan pa ng barangay officials? Bobo. Kaya nga mayroon 3 hearing yan eh. Oh, yung unang hearing hindi umattend. Magre-reschedule yan. Attend ka o hindi? Hindi na naman umattend. Reschedule ulit. Hearing, hindi na naman umattend. That's the time, no, na manghihingi na o magre-request na yung naghahabla ng certificate to file action. O hindi yun na kailangan sunduin pa yung ano, yung hinabla. Sira ulo kayo talaga. So halatang wala kayong alam, diba? Sa proseso, sa barangay pa lang yan, ha? Paano pupunta pa kayo sa korte? Hindi, lalo na wala kayong alam, mga bobo kayo. Nakalakas nyo makainit ng ulo. Diba? Kadami-dami ho kasing paraan ng paniningil, yung tamang paniningil. Kung alin pa yung mali, yun ang ginagawa nyo. Diba? Mariusip kayo. Lagi nyo, ano eh, hindi ko maintindihan, bakit pa ulit-ulit yung barangay na yan? Diba, samantalang uulitin ko, mayroon na hong ano, may nilabas na administrative memorandum, ang Supreme Court po natin, okay, yung 1493, no, na hindi na ho, papansinin yan sa barangay. Kasi nga, may kakayanan po ang malalaking kumpanya na maghabla. Hindi ho kagaya, no, kasi ang ano yan, dinisign po ang barangay para po sa mga constituent na lang nila. Okay, sa mga residente nakatira within the city or within the municipality. Hindi kayo marunong umintindi. Tinagalog ko na nga eh. Diba? Sira ulo kayo. Dun ho sa nagpadala ng katanungan, tama ho kayo. So, wala naman kayo natanggap na sabbina o imbitasyon. Diba? Bakit ho kayo pupunta? Tsaka wala akong karapatan. Itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, na sila magpapadala ng imbitasyon. Aba, ayos ah. It doesn't work that way. Okay? Kung saan ho kayo sa ngayon ng gobyerno nagpunta, sila po ang magpapadala ng imbitasyon. Totoo yan. Ano? Lumalabas tuloy ang kamangmangan ninyo, mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Diba? Ginagawa nyo katawa-tawa sarili ninyo eh. Diba? Sa mga nanonood po, huwag nyo kayo maano rito, tawag dito yung matakot o ma-pressure o magkaroon ng depression o anxiety. Nakakatawa eh. Diba? Kung ako sa inyo, huwag nyo nalang basahin yung mga mensahe niya, mga bugot abusadong online lending apps na yan.
Diba? Para hindi na lang ho kayo maapektuhan yan. Hindi kayo mapresyo. Okay? Doon sa nagpadala, tama ho kayo. Ngayon, gawin nyo para matapos na yan. Paulit-ulit kong sasabihin, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran. Tapos tabi nyo yung payment ninyo. Ano man ho ang mangyari, ano man ang gawin yung mga bugok na yan, may prueba ho kayo. Okay? Make sure ho na yung papel hindi nabubura. Kung nabubura man yan, picturean nyo. Pero tabi nyo pa rin. At least, saan man sila nakarating, o saan man kayo dalhin yung mga bugok na yan, o di meron ho kayong patunay na kayo ay bayad. Yun lang naman ho yun eh. Di ba? Tapos sundin nyo lang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Oh. Legal ho yan dahil ho ang naglabas yan is Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh. Sige nga, wala na ho mas illegal pa dyan. Oh. Kasi nga ho, wala na tayong usury law. Yun ho kasi ang nagtatakda ng mga interest rate. Eh wala na ho yun. So ang Bangko Sentral ng Pilipinas po, ang may karapatan po dyan. So kung ano po yung nakalagay sa ceiling on interest rate, yun na lang po ang gawin niyo. Yan po isa mga utang na 10,000 pababa at hindi lalagpas ng 4 months. Pagka po yung nahiram niyo is mahigit sa 10,000, okay? Kung ano po yung napagkasunduan ninyo, yun ang kailangan niyo sundin. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.